Hindi ma-accidentally tanggal yung pin. Dito sa amin, dito. Yan. Tapos sa taas niya ay may discharging lever. Diyan pinipindot, pero hindi pa yan mapindot dahil may pin pa. Tapos may hose. No? Sa hose, ang dulo niyan ay nozzle. At yung canister niya ay may color coding yan. Pero kung hindi kayo familiar sa color coding, mas madaling tingnan na lang yung label. Kasi why? There are 4 classes of fire. Hindi lahat ng fire extinguisher ay pwedeng gamitin kung anumang klaseng fire. So basically, A ay any flammable or combustible na solid material. B, flammable, liquid, or combustible liquid, or gas. Gas. And C, electrically energized. Energized siya. Pero kung kuryente na hindi energized, magiging class A na lang siya. And class D, combustible metal. So kung titingnan niyo yung fire extinguisher ngayon na hawak nila, ay nakalagay dyan A, B, C. So kung nakinig kayo, alam nyo kung saan siya applicable lang. However, etong kulay blue na wheel type, kung titingnan natin ang label, ay binura ang C. So ibig sabihin yan, pwede lang siya, applicable lang siya sa A at B kung energized ang nasusunog di kuryente at meron pang powered or electric power, hindi siya applicable. Pero pag in-off nyo na yung main switch, pwede na siya. Dahil tubig yan na may lamang foam, aqueous film forming foam or AFFF. Ang kulay pula naman, ang laman yan ay glycan. Okay? Yung pin. So lift with your left hand. Kung nakapin pa, lift with your left hand. Then, twist the nozzle. Pull the pin, pero bago niyo i-pull, twist niyo muna yung pin para ma-break yung rubber seal. Pag ganun, counter or... Ito kaya? Demonstrate nyo. Apologies sir, mga ano pa lang yan. Ano lang siya, kaka-out lang. Palabas ka ng wati para makita ng lahat. Pasok sa ahensya namin. Ang apoy, base, hindi sa dila, hindi sa usok, kundi sa anyong upuan ng apoy. Then S, simply squeeze by pressing the discharging lever with your pangontra yung handle. Pag squeeze niya ngayon, lalabas, saka ngayon is-sweep. Side to side o kung ano ang pattern ng apoy. Yes sir. So, pull the pin, aim the nozzle to the base of fire, squeeze, then sweep side by side or kung ano man yung apoy. Direct ma'am. Pa-start na. So gusto na ni Director, pangunahan ng mga kababaihan. Dahil Fire Prevention Month, lumalagablab at Women's Month. Umaapoy. Archer, alam na. Most of the time, ang naiwan sa bahay, babae. Hawakan ko ang Okay, sino yun? Sa wheel type naman, ang tamang paggamit nito, mas maganda ay dalawahan. Kasi mahaba ang hose. At mas matagal. So ito ay hinahatak, hindi siya hinihila. Para mas susunod lang. Then, yung isa ay dito, tapos yung isa hahawak, punta doon sa kung saan yung base of fire, saka mag-operate dito, iba nag-operate dito, iba nag-operate doon sa dulo. At least dalawa. Pero kung hindi talaga kakayanin ng dalawa, pwede pa rin isa. No? So, wheel type. Okay? Sino po ang magda-demonstrate na magigiting na kababaihan? Chay. Ang Chay daw. Pag nasundan ni Ma'am Chay ay, yapuin mo na. Yung single ang Chay. Chay, yung maliit. Yung single. Maliit mo na. Palalay lang kay Ma'am Chay. Tapos, Saka si Jam. Tapos paggamit, ma'am, alam na natin yung pa. Sa paggamit, tandaan nyo, kung open air, work with the wind, not against the wind, para hindi kayo magiging espasol. Okay? Pero, okay? Okay? Harry? Ma'am, tingnan niyo yung wind direction. Because dyan, dahil yan ha, papunta dyan yung hangin. Ma'am, hawak mahigpit sa nozzle. Baka kakalas yan. Hawak, ang tawag namin dyan, hawak may asawa. Hindi hawak ng
Hawak, ma'am, mahigpit ha, kasi may pressure yan, baka kakalas ang nozzle. Tudong ka. Yan. Ang ship. Ma'am, sa base of fire. Sa base of fire, wag sa... Lapit ka, Chay. Pero, Noy, ibig sabihin may presence of mind lagi. Kung saan yung papunta yung hangin, doon ka sa opposite, doon ka sa likod. Okay, work with the wind. Pero sa indoor, pag ginamit natin to, nakita natin yung epekto, pwede tayong masuffocate or mawala ng visual. So, always make sure your back is facing the door, exit door. Para kung hindi kakayanin, atras lang, punta sa pintuan. Hindi yung nakatrap ka sa pintuan, baka hindi ka na makakawid sa sunog at matrap ka sa loob. Okay, next. Next. Jump, go ahead, jump. Go jump, go jump. Mauna muna yung mga naglalaro ng apoy. Tapos, pagkatapos, pwede na tayo by twos na para sa bayan, sir. Para dalawang fire extinguisher to extinguish the fire. Okay, work with the wind, ma'am. Work with the wind. Anthony, importante yung kanyang presence of mind. At saka importante yung cool ka lang. Ano ba tawag? Don't panic. Don't panic. Tamang kaalaman kasi usually nagiging mas malaki ang sunog dahil kulang sa kalaman. May dalawa. Sige na, sunod. Sige lang, i-snake nyo. Huwag nyo hinto hanggat hindi namamatay. Dalawa tayo. Effective na yun. So tuloy-tuloy sana. Ma'am, hawak ng Ayan na si Lily. may asawa. At palapit ng palapit. Pwede ka kayong palapit ng palapit habang nag-extinguish ng fire. Ang lupit ni Jam. Lupit. Okay. Next two. Next two. Para pwede nang sabay-sabay dalawa. Two. Okay? No worries. Hindi naman siya toxic. Pero syempre, From the students. eto sir. Sige, tus. On deck yung isa para sunod-sunod tayo. Iwasan niyo yung kwan. Iwasan yung umiwas ka dun sa puso. Late na yan. Kasi pag ginamit natin yan, hindi na natin masisindihan ang drum. Dahil yan ang tubig na may foam, ang foam po ay mas magaan kaysa sa gasolina. Kaya pag umibabaw na yung foam, kahit anong buhos ng gasolina at crudo, hindi na siya aapoy. Pero effective lamang siya sa A and B. Anthony, ibig po sabihin lang, yung fire extinguishers na maliit na ganon is designed para apoy sa bahay, sa stove. Yes sir, exactly sir. Kitchen fire, this one will do. Okay, asa na? Lumalaki na yung apoy. Dapat maliit pa lamang, pinapatay na. Asa na? Hawak! Hindi yung parang hawak ano. Yan. Okay, sindi agad. Para sunod-sunod tayo. Yung isa, sige wait, yung isa sa drum, yung isa sa LPG. Para dalawahan. So yung LPG, sige, kina. Akin na. Kung tutusin, hindi na kailangan ng fire extinguisher. Pwede naman talaga lapitan lang. Papatayin lang talaga kung tamang kaalaman. Pero syempre, pag makipot yung daan, hindi ka na makalapit sa kitchen halimbawa. So kung may ganitong insidente, so mas maganda, patayin mo muna yung apoy o di kaya mainit na yung bulb. Diba? After patayin, turn off the bulb, clockwise. Go. Dito ka. Hawak sa nozzle, wag sa hose. At hawak mahigpit. Baka mainit yung ano. Patayin ma'am. Patayin. Hatayin niyo sila para Gumamit matuto. ng punas. Baka mainit kasi yung
yung bulb. Kaya diroskas. Okay, misconception. Marami po ay tumatakbo na palayo instead na lapitan. Kasi misconception nga, sasabog yung tangke. Kailan sasabog yung tangke? Pag naiwan, nasusunog yung bahay, yung tangke naiwan sa loob. Kahit anong kanister naman na may flammable combustible, sasabog at sasabog yon. Pero yung mismong ganyan na insidente, hindi siya sasabog. Sasabog siya again pag naiwan yan sa loob ng bahay at sobrang na-expand na yung laman niya, hindi na kakayanin yung pressure, so yun yung pagsabog ng tangke. Sabay. Okay, go! Yung available na gamit sa bahay. Okay, sige pa. Paon. So, halimbawa, kaya nyo lang ha, pero hindi sigurado. Ang fire is composed of fuel, oxygen, and ignition. So tinanggal natin yung source of oxygen kasi hindi naman siya oxygen with acetylene. So umaasa siya ng oxygen sa surrounding. So tinanggalan natin ng oxygen, mawala yung fire. So, tuloy-tuloy pa rin yung flame, pero yung vapor, pero patayin na lang natin. Siya nga lang yun, itinuturo sa TV na pag may ganon, kukuha ng basahan ng basa, pampunas na basa, at itak lang doon. Pwede ba yun? Medyo delikado sir kasi continuous yung oxygen at saka fire. Dapat yung blanket talaga na design, yung fire blanket, pwede yung malaking towel na makapal at basain. Pero sa experience namin madalas ay naiiwan pa rin yung certain fire doon. Pag tinanggal na yung blanket, nagre-rekindle pa rin or nagre-reignite pa rin siya. So mas safe po, tanggalin Pwede na lang. namin ituro sa kasambahay, pwede namin sabihin sa kasambahay na pag may ganon, immediate, mas madaling, at least may first na defense na pwedeng magbasa ng kumot, Yes sir. pagtakbo doon. Pero as much as possible sir, this is the safest. Sige, pasindi ulit. Maliban sa kanina, pinaka-safest pa rin, halimbawa, dito galing, daanan sa likod, harap ka, patayin lang talaga sir, ang not unless kung talagang mainit na yung bulb at baka matutunaw na yung bulb, hindi na kaya patayin. Yun sir, pwede yan. Kasi lahat ng tao, babae o lalaki, matanda o bata, takot sa apoy na lumapit. So, Sir, very advisable yung sinabi ni Director kung yung niroskas ay nalusaw na. Kahit anong gawin, hindi na mata-turn off sa direction. Okay? So, okay sir? gano'ng katagal yung isang tangke na gano'n maubos pagbukas na gano'n kalakas ang apoy? So that is 11.5 kilogram. Siguro sir, umaabot din ng 2 oras. 2 oras, tuloy-tuloy. Yung mga nagluluto sa bahay, maabot ka ng 1 buwan yan, halos araw-araw nagluluto sir. 2-3 oras kung tuloy-tuloy sir. Although regulated, pag cooking stove ang gamit. Okay? So tuloy-tuloy tayo. Go! So kung nagkaroon na siya ng continuous paglabas ng vapor, anong delikado sa paligid? Yung mga rice cooker, di kuryente, meron yung baga doon. So kahit malayo siya, na-reach niya yung certain ignition, kung accumulated na yung vapor sa loob ng confined area, yun yung pagsabog. Kasi hindi na siya apoy lang na-confine na yung vapor sa loob ng confined area. So pagsabog nun, hindi yung tangke ang sumabog, kundi yung vapor na sa confined area sumabog yung bahay. Tulad ng nangyari sa Sirendra. So ganun siya. Anthony, isang tanong. Ang electric stove ba maging cause ng fire? Ay, electric stove, sir.
So, kung electric stove lang, kung may napabayaan siya na cooking equipment doon at pwedeng mag-ignite yung cooking equipment, pwedeng mag-transfer sa at kumalat. Pero yung electric stove lang na pinabayaan na walang contact sa other apoy na yon ay magkaroon na ng contact sa other combustible material, so pwede siyang maging cause ng So fire. pwedeng ibaba yung plug. Yes sir, pero meron pa rin yung nag-start na yung fire. So dapat safe pa rin po fire extinguisher. Pero kung kawali, pwedeng takpan. Again, tanggalin natin ang isang elemento ng fire, yung oxygen. Takpan natin ang mismong malaking takip. Para walang oxygen, kahit ito, tatakpan lang natin to ng... Okay, dalawa. O dito, mga stock natin. Damihan niyo yung gasolina para lumiyap pa siya ng gusto. Wag yan, wag yan. Wag yan, wag yan. Alalayan niyo at baka makasin. Pag sobrang oxygen, hindi tamang timpla, mamamatay rin yan. Papunta na sa pangalawang kapitbahay. Okay, damihan niyo yung gasolina para lumiyap. Diesel, dagdag diesel. Natin yung sa stop, yung tigulong na dicam. Yung wheel type. Pasinti ulit, wheel type na dicam. Ito, dicam, wheel type. So, kalalaki yan, kung pwede. At least dalawa. Ang red ma'am ay ABC for the type of fire, class of fire, pero ang blue ay AB lang. Pag di kuryente na at energize, huwag gamitin yan kasi tubig yan. Water is still good conductor of electricity. Kaya habang gamit-gamit nyo yan, may electrocute kayo sa energized na kuryente. At baka lalong mag-react ang kuryente habang binubuhusan natin yan. So, i-utilize natin yan mamaya. Sige, try nyo yung LPG kung kaya. Sino yung gusto gumamit dito kanina? Sino yun? Sino yun dito? Try nyo ito. Try nyo, bilis. Dalawa. Try mo to. Perfect to ha. Huwag dito, doon sa LPG. Hatak, hindi tulak. Hatak. So tingnan nyo ha, tubig to ang laman na may halong foam. Sige. Iba yan ang laman. Tubig yan. Aqueous film forming foam. Kaya hindi siya talaga pwede sa kuryente. Pero tandaan natin, pag class C, energized. Pero pag wala ng kuryente, magiging class A na lang siya. Ordinary combustible material na lang. Wala. O, kung wala, anong gagawin? Tutunga nga. Lalo lalaki ang apoy. So, anong gagawin? O yan, kuha na isa pa. Ala, baka ganun din ang stop. Walang laman. E di hayaan na. Di takpo sa pinakamalapit na next fire extinguisher. Kasi hindi natin ma-assured lahat yan ay in good operational condition. Kaya kailangan yan in condition regularly. Okay, mag-usap kayo. Yan. So, mas matagal po ang gamit niyan. Okay, next. Liab. Okay, next. Dagitab daw, dagitab. Okay. Sir. Si director muna, dalawa. Pa-assist. Okay, LPG, si direct. Ay, binuhusan. Sir, okay. Tapos,
Okay, on deck. Meron pang gasolina, meron pang fuel.